tayo. Basta wag mong kakalimutan yung gulay prutas, sabi sa akin. Tapos yung huwag ka laging nag-iisip, ano yun, nakakatanda yun. Sabi niya, sa atin naman, normal lang naman yung, sabihin natin, walang pera. Normal lang naman yung, oo, dumadaan tayo sa ganung sitwasyon, pero sabihin mo, huwag ka magsalita ng ganun, walang pera. May pera tayo. Isipin mo na lang na siguro isipin mo na lang kahit walang pera, may pera. Totoo Kasi naman yun. yun daw number one yung nakakaano. Kahit nga daw sa mag-asawa, bakit daw naghihiwalay yung mga mag-asawa dahil sa pinansyal, sabi niya. Pero, sa panahon ngayon, hindi na yung uso yung babae magmumukmuk sa bahay. Kailangan yung lalaki tutulungan, sabi ko, biyuda na po ako since 2014 pa. Oh, ilan anak mo? Sabi ko, nung nabiyuda ako, yung bunso ko, 14 years old ata yun. Oh, asaan sila ngayon? Sabi ko, ayun nga, yung dalawa yung nasa akin, yung isa kong anak tomboy, sabi niya sa akin, Ginoo po, bakit tomboy? Natawa siya. Sabi ko, wala po akong magawa eh. Yun yung talagang gusto niya. Sabi niya, hayaan mo na yan, ipagdasal mo na lang na panatag yung buhay niya sa magiging sitwasyon daw, sabi niya. Ang sarap, sabi ko, hala, sabi ko dahil, bagay hindi nga ako nakaranas ng magulang na yung magsasalita sa akin. Hindi nga kasi ako lumaki sa tunay kong nanay. At saka namatay naman sila kaagad. Sabi ko, sana, iniisip ko siya kagabi, sana magkasabay kami ulit. Kasi Pero ang galing no, tumiming. May mga ganun talaga yun. tinandaan ko yung mukha niyo. Pag sabi ko, itong matanda na to, kahit saan ko makita, kilala ko na. Kasi tinandaan ko talaga yung mukha niya. Tapos sabi niya, basta wag kang makakalimot kay Lord, sabi niya. Hindi ko lang natanong kung anong reliyon niya. Si Lord number one sa atin, kahit sabihin sobra hirap buhay natin. Hindi mo talaga siya kakalimutan. Yun ang nanggagabay sa atin araw-araw, bawat oras. Sabi ko, sarap naman. Naisip ko siya kagabi, sabi Galing ko. no, imagine mo, ang dami na namamatay ng, tulad yan, 60 plus lang, 61, 61. diba? Swerte Sabi ko, talaga pag mahaba yung buhay. Wala pang problema yan, maraming pera. Hindi, meron din silang problema, hindi lang natin alam. Meron din yan, posible Hindi, wala. ibig sabihin ko sa pinansyal, sobra-sobra. Maginhawa sila. Maginhawa. Tapos, ay paupahan pa yun si Ate Nini. Tapos ang mga anak, kahit sabihin mo may pamilya, posible, hindi sa nabibigyan nun. Yun nga, iniisip ko siya kagabi bago ko natulog, pinagdadasal ko, sana magkita kami ulit ni nanay. Sabi ko, sana lagi kaming magkasabay sa tricycle. Yung mga ganito niya, sabi ko, tinitingnan ko yung mga ganito niya. Kakaiba talaga. Hindi ko lubot. Hindi masyadong talagang ang ganda ng niya. Kagaya ko, kulubot na ba ako? 60 na ako eh. Hindi pa naman. Tapos tinitingnan, ang ganda ng kutis. Mahalata mo lang talaga yung yung katawan ng nagsi-16 na may bisyo. Sobrang obvious na talaga pag nag-senior. Yung halimbawa, malakas yung manigarilyo. Makikita mo talaga maugat, dry na. Di ba ganun? Kaya, yan, si Kuya Alex na yung nakasalubong ko, natakot talaga ako. Hindi ko talaga siya nakilala nun yung, dyan no, sa may 10, Hindi na yan. pagkasalubong. Parang sabi ko, parang bangkay na talaga, parang sobrang ganun lang. Payat, wala na. Sobrang payat, tapos ganun. Sabi ko, si Kuya Alex pala to, parang kala ko sinong may sakit. Basta sobrang payat niya. Sabi ko, mas malala pa. Kasi si Papa kahit nagiinom, hindi naman gano'ng kapayat. Siya talagang Hindi, nakikita ko rin yun na nangingilabot niya ako sa kanya pag nakikita ko. Mas nakahubad pa. Tapos, sabi So siya yun eh, no? oo. Minsan, may Sunog mga, na kasi utak nun eh, oo. pag ano. Minsan may mga kausap din ako na, senior ka na? Ba't parang ka lang 50 plus? Kasi, inamin ko naman sa sarili ko, nung araw, kabataan ko, hindi ko talaga ugali yung maglagay ng mga pampaputi, yung mga naglalagay sa mukha, wala ko nun. Basta tama na sa akin, mainit yung pulbo lang, yun lang.
Hindi nga ako nang gumagamit ng mga Speaking of yung sa diet pala, yung sa mga kinakain, parang gusto na ulit ako. Kasi binabayaran pa ako 10,000 pero pag nabayaran ko na yun, 5,000, paunti-unti, basta buong October makakabawi na ako niya. 2 sahod ko mapupunta doon. Gagi to. Yung kain ko na ulit kasi di ba ang out ko nun 7:30. Ang kain ko nun 7:30 ng umaga hanggang 3:30 lang. Pero pag bago pumasok ng work, di na ako kain ng gabi. Wala kayo. Kasi wala na ako nun. Tsaka 10 PM kasi, hindi. Ayun nga pala, kasi pauwi ka pa lang pala. Panggabi ka ba? Panggabi ako. 10:30. Pero sa Lunes, maaga kami kasi hindi pa namin kabisado syempre. Anong 10:30? Anong oras ang uwi mo nun? 7:30 ng umaga. Ay, kung mag-exercise ka, oo, maglalakad ka. Tatakbo ako doon, mga 8:30 or 9. Wala Mainit na kasi pag mga 10, mainit na. Wala naman akong kasama. Minsan, hindi ako uwi. Hindi, 9 ng umaga. Pero hindi na tayo nagkakatagpo pala. Hindi, Anong 9 ng umaga, ipanggabi ka eh? 9 ng umaga, nandito na ako sa bahay nun. Gusto ko mag-exercise. Pero, ang start ng shift ko, since kailangan, magdadala pala ako ng kailangan maayos ko na yung bag ko mamaya. 2 valid ID kasi nga. Siyempre wala pa kami ID. Yun muna yung gagamitin namin sa building. Tapos yung damit na yung pan-jogging. Yung backpack ko na black. Ando naman. Dapat makabili na ako ng tumbler. Hindi kasi pwedeng ganito sa office. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan tumbler talaga na. Sa Lunes, panggabi ka pa naman na. Pero may meeting ako ng 11. Sa Lunes. Nagdili-off kasi ako ng Lunes kasi yun sa senior ko nga inaano. Oo. Pagting Lunes, nagpaalam na ako. Sa pagting Lunes, pinili ko talaga yung Lunes para makalakad. Para makapaglakad ng document. Yung pala yung gripo. Oo. I-ano ko na yan. Sana makita. Kasi napupuyat din ako dyan kasi naobserbahan ko yan kanina. Tumutulo siya ng malakas. Yan, paalala mo sa akin sa Lunes. Mahirap. Bibili na palang. Ginaganon ko talaga. Bibili na ako ng gripo. Lunes. Tsaka yung sponge ngayon na. Mamaya paglabas ko. Sponge. Huwag hindi. Contaminado yung plato sa tissue. Hindi naman pang yun. Pero ang sarap. Tambang niya. May naglako ng tinapa. Hindi na ulit ako. Parang isang kain na lang kada araw pag may work. Hindi ka naman kaya manghihina nun. Hindi kasi plano ko magbawas ng timbang. Tapos, bumili ka ng bibilhan mo na kita ng ascorbate. Sa Lunes, paalala mo sa akin. Kasi yun din naman tiniti ko ngayon, ascorbate. Kasi nga, may edad na nga ako yun. Plano ko magbawas ng timbang kasi hindi na sa akin. Hindi naman nakakapapataba yun. Pampalakas Hindi, maganda kasi pag sinabayan mo yung diet ng exercise, effective talaga yun. Talo pa rin yung mga may umiinom ng gamot, diba? Mas maganda pa rin yung natural yun. Oo. Yun naman kasi talaga, pansinin mo yung katawan ng tao ng araw, ba't wala ganong mataba? Wala nga mga vitamins. Hindi, kasi yung mga tao ng dati, laging nasa labas, diba? May ginagawa. Busy sila. Magsasaka. Pansinin mo, nasa labas. Tapos, yung kain talaga, sakto lang, hindi yung sobra. So, pag ganun talaga yung mo. Tsaka Wala ganong process nun. Hindi pa uso yung mga karne-karne. Kasi alam mo naman sa probinsya, hindi makagaya dito sa Hindi, mga sariwa kasi doon. Yung mga... Sarap nung pinipitas. Yung mga processed food, mga hotdog, ganyan. Hindi kasi, mga dilata, mga na yan eh. Mga processed. Hindi naman ako nag-i-stack niyan dito. Okay lang naman yan. Minsan-minsan. Hindi nga man kita pinapaulam lagi nun. Diba, nagugulay ako kahit pa paano. Mas maganda yung, kisa. Ano ba yun? Isa pa, tinanong ko si nanay. Ano province mo, nay? Dito lang daw siya, wala daw siyang province. Partido sa Metro Manila pa siya ito na. Pollution na dito. Oo. Talaga ako, nabilib ako kay nanay. Nagbibiyahe mag-isa, 90. Pero yung, alam mo yung 90 na yun, ugod-ugod na yun sa iba. Ulyanin na. Ulyanin na. Hindi siya bingi, Nag-uusap kaming normal, hindi siya bingi. Nagtatakbo pa yung tricycle. Tinalo pa niya sila, dito, no? Sila Castillo, sila Nanay Lourdes, no? Hindi na umabot ng 90, di ba? Tsaka nung mga ganong edad nila, May mahina na sakit sila. naman kasi yun. May sakit yun.
Si Nanay Lourdes? Oo. Tsaka hindi, walang bisyo si Hindi, si nanay. Castillo. Sino Castillo? Yung matanda, si Nanay Castillo. Sila, di ba Wala. si Giyaya? High blood. Si Giyaya ba buhay pa siya? Buhay pa. Grabe, ang tibay ni Aling Giyaya. Siya na lang ata naiwan dyan eh, no? Oo. Siya na Mga lang, anak niya nakakandamatayan na rin. No? siya na lang yung ano, sa henerasyon nila yung... Oo Ilan taon na nga, kaya yun? oo. 90 plus na kaya yun, si Aling Giyaya. Baka. Kasi yung kapatid niya dyan, nanay ni Inday, nauna sa kanya, di ba? Ay! Piste, kaya nang Takot si Flor. gugulat sa Flora. Susundin ko nga yun yung sinabi. Susundin ko nga yun yung sinabi ni nanay. Gulay prutas ka ha. Sabi sa akin, paulit-ulit. Ang ganda ng kutis niya, hindi ko talaga makalimutan. Baka hindi na nagkakanin yun eh, no? Oo. Ang kinis. Sabi ko na, ang kinis naman ng ano mo. Ay naku anak, sabi niya, mag ano ka, magjita ka sa mga pagkain kagaya ng kanin. Wala siyang sakit. Sabi ko, Asukal kasi itong kanin. sana ganun din ako, Nay. Wala akong Ay, Nay, wala din akong maintenance. Sabi niya, ay, Hindi ipagpatuloy kasi na yan. pag tumataba kasi yung tao, parang lalo pag kinakain malalangis, yung mga asukal, namamaga yung muscle, Oo. parang manas. Ganun. Ipagpatuloy ko daw yung ano, yung wala daw akong maintenance, sabi. Saka mag-herbal ka. Anong klaseng herbal? Sabi niya, mag-ano ka ha. May ginagawa ko naman yun eh. Yung ginagawa ko naman yung kain ng baw. Ay, ano ba yan? Kain ng Ang dami sa baba ng lamok. kain ng Hindi lang baw. kasi mula nung nagkaroon yan, wala na akong kagat-kagat ng lamok dito. Tapos, Kasi yung daming lamok talaga dito. gulat nga ako yung naghuhugas ako ng plato dito nung andun ka kila Castillo. Di ba nakabukas yan? Puputok. Putang ina naman to, kagulat naman. Nagtatawa kay Flora nung yung dito siya nakahiga. Tapos nung may pumutok, dahan-dahan siya, parang nag-iingat siya, iniiwasan niya. Tapos nung nakarating dito sa hagdan, tumakbo. Ayaw na nga bumaba, naawa na nga ako eh. Bago Trauma na itapon niya, papaulam natin kay Flora. Na-trauma na siya sa ano no? Tapos hindi ko na sinasara yung kwarto ni Uma kasi andun siya sa ilalim. Nasanay siya maghiga sa ganito, yung ilalim. Andun siya sa ilalim. Tapos, wala naman ilaw doon. Tapos iniwanan ko na lang siya dito ng maraming tubig sa pagkain sa taas. Ang tibay din ni Flora no? Sana magkita ko pa kami uli ni nanay. Tanda ko na mukha niya eh. Diyos ko, sana ako din abutin ng gano'n, 90. Maganda yung Nakakapagbiyahe pa. oo. Swerte talaga pag umabot ka ng ganito tapos wala ka pang sakit, malakas ka pa. Pero may nakita rin talaga akong sa mall naman yun. Lola siya, nag-gym. Parang siguro mga 50 plus or 60 na yun. Ang ng katawan niya, ang muscle. Parang di ba yung mga ganun pag hindi na healthy, na stroke na or ano. Pero yung batak eh. Ano yun? Kasi, sabi niya, pag kaya mong lakarin mo. Di ba ako minsan pupunta ako ng patero, sinalakad ko. Kaya nga minsan pag wala akong pamasahe, lalakad ako hanggang San Joaquin. Ganun ako. Totoo rin yun. Ako rin naglalakad din ako pag hindi Kasi alam nagmamagal. mo, maganda daw yung benepisyo. May aral yun si nanay, hindi ko talaga makalimutan. Maganda siyang magsalita. Bagits nga siya, nakamaong. Bagits talaga si nanay. Ganda ng kutis niya, kahit 90 na siya. Baka abutin pa 100 yun kung ganun yung katawan. May award yun. Baka abutin pa ng 100. Kung wala pa siyang sakit talaga. Kung wala siyang maintenance, kaya pa niya Alam mo, umabot ng ganun. Hindi nga sa akin na sabi niya, anak, ang maintenance ko, kung kaya mo ha, sabi niya sa akin, bawang sibuyas, magkain ka nun. Kung inuubo ka, kain ka ng luya. Yung Makati mo dito, kain ka ng luya. Wala akong gamot. Puro natural lang. Oo. Kaya mo ba kumain ng herbal? Sabi sa akin, ano bang mga herbal yun? Ayun. Ako mahilig ako ng mga herbal kasi walang chemical yun. Alam mo ba yung mga gamot natin ngayon, chemical yun. Kaya tayo magkakasikait, yun ang kinasisira ng kidney natin kasi puro tayo inom ng gamot. Puro tayo gamot. Yun sisirain kidney natin. Matitigok na tayo dun.
maggatas ka bago matulog. Kaya palang ganda-ganda ng kutis niya. Titingnan ko yung kutis niya. Sabi ko, ganda ng kutis niya. Matanda. Sabi Tsaka ang nung, galing, tama rin yun na lumalabas-labas siya. sabi nung driver ng, sabi nung driver ng tricycle, nanay, dandahan po kayo. Putangin, ang bilis pa bumaba sa akin. May dala pa yun Galing. May bag siyang kasi papunta nga daw siya sa anak niya, Cavite. Sabi ko, layong naman, nag-isa ka lang tapos, ay nako, kaya ko yan. Sarap kausap. Kasi malusog, no? Talo pa niya yung mga Hindi siya mataba, hindi payat. Ganda Sakto talaga lang ng katawan niya. Oo. Kung parang may ka ako. talaga, nag-exercise ka tapos tama yung kain mo, hindi ko talaga mananaba. Pero kung may sumasobra doon, di ba, sobrang kain ka, tapos wala kang kilos, nakaupo ka lang, tataba ka talaga. Kung sobrang... Basta yung mga ganun, yung mga nakaupo pa. Kasi sabi niya, pag nag-60 na tayo, enjoy na, sabi niya. Kasi Tama. hindi natin alam yung Ngayon, yun lang pinagmamalaki ko kay Lord. Pinahaba pa yung buhay niya. Buhay ko, sabi niya. Pero lagi naman ako nagdadasal sa kanya na hanggat maaari, masarap ang buhay sa mundo eh. Yun, lagi niya sinisingit, masarap ang buhay sa mundo. Saka siya, positive siya mag-isip. Yung, di ba sabi nga niya, huwag mo sabihin walang pera. Yung ganun, kasi yung mga words natin, pag lagi natin inuulit yan, bumabalik yan eh. Parang kung anong sinabi mo, halimbawa, naniniwala ka na wala kang pera. Talagang paparealize sa'yo ng universe na wala kang pera. Talagang wala kang pera. Kasi parang yun eh, parang turo sa amin ng professor namin sa philosophy. Yung mundo daw, parang reflection yan, parang salamin yan. Kapag nakasimangot ka, sisimangot sa yung mundo. Kapag galit ka sa mundo, magagalit sa yung mundo. Kapag kung ano man nilalabas mo, babalik sa iyo yun. Hindi mo inaasahan. Kapag gumawa ka ng mabuti, di ba, na walang, hindi mo iniisip, random. Yung isa kong prof dati, tawag niya to, nag-ano lang siya, naglalakad lang siya sa mall, namamasyal lang. Tapos meron lang siyang kinompliment na na cashier. Yung sa mga SM department store, yung parang kahera, ganyan. Oh, bakit? Kasi nagandaan siya sa buhok, parang yung gupit. Tapos, parang random lang binati niya. Bading kasi yun yung prof namin, si Sir. Parang siya makipag-usap. Sabi niya, "Hoy sister, ang ganda naman ng buhok mo, bagay sa'yo." Tapos yung kahera, "Ay ma'am, thank you po." Parang sobrang nag-iba yung itsura ng kahera, parang sobrang nakangiti. Parang napangiti niya yung sa mga, di ba nakatayo yun maghapon? Yung sa mga yung sa mga mall, yung mga nag-a-assist, gano'n. Cashier? Hindi. Parang sa grocery, gano'n, yung mga Ano yun? Mga... sales lady. Mm-mm. Tapos parang naramdaman niya yung energy ng babae, parang gumaan, parang nakangiti na hanggang buong maghapon. Pag-alis niya, nakangiti pa rin yung babae, parang natandaan kasi di ba minsan parang mapangit yung araw tapos bilang may nagsabi sa'yo gano'n, parang gano'n. Pangit yung mood niya. Parang gumanda yung mood ng babae. Tapos, nawala na sa isip niya yun kasi nga, naglalakad lang siya sa mall, mamasyal kaya window shopping. Tapos nagulat siya, maya-maya, bilang may lumapit sa kanya, sa grocery na, tinulungan siya, sabi, "Ay, sir," or, sabi, tapos tumawa siya, "Ay, hindi ako sir," gano'n siya. Sabi, "Ay, ma'am, sorry po. Ma'am, dito niyo nalagay yung gamit niyo." Parang tinulungan siya. Hindi naman siya nagpapatulong na, alam mo, bilang may umasis sa kanya na parang dito niya na lang, hindi niya rin kilala yun na lalaki lang yun, dito niya na po ilagay yung gamit niyo. Yung mga tao, yun sila naglalagay ng grocery, sila na tumutulong sa kanya. Tapos sabi niya, parang feeling ko VIP ako, sabi niya. Tapos, so nung umalis siya ng grocery, naglalakad-lakad siya. Bilang may lalaki, bumunta siya sa coffee shop, tapos parang bumili siya ng kape. Tapos yung lalaki sa likod niya, sinabi ng lalaki, "Ay, sagot ko na yan, ako nang bahala." Tapos sabi niya, parang nagulat siya, "Hindi, okay lang, huwag na," parang gano'n, di-decline niya. Hindi, since, marami rin ako in order, sabay ko na yung sayo. Tapos na-realize niya, nung araw na yun, parang pag may good kang ginawa, kahit sobrang liit lang nun,
Tapos wala kang ina-expect talaga. As in, wala ka talaga ina-expect. Ginawa mo lang yun out of your kindness. Parang babalik din sa'yo yun. Kasi after nung nangyari na yun, sobrang ang daming pagkakataon na may tinutulungan siya bigla ng tao, tapos nilibre pa siya. Parang hindi naman siya nag-expect ng ganun. Yung ginagawa mong kabutihan sa kapwa, totoo yun. Bumabalik yun. Kasi sa akin nangyayari yun. Yan sa dali, kulang pera ko. May mga sumasalaway. Ito. Ganun. Yun nga yung nakwento ko na sa inyo, yung parang sa 7-Eleven naman, merong mga dalawang lalaki na bumibili ng Red Horse ata, yun, or basta may bumili silang alak eh. Tapos kulang barya lang naman yung kulang, hindi naman malaki. Parang siguro 5 pesos lang or 6, parang ganyan. Sakto lang yung nila, yung pera. Kasi walang barya yung So ako na yung susunod, sabi ko, hindi, sige, ako na lang Tapos siguro yung ginawa ko na yun sa'yo bumalik, no? minsan kahit hindi direkta sa'yo sa kilala mo or sa kamag-anak. No? Parang ganun, pag may ginawa ako mabuti. Kaya ako minsan naiisip ko, di ba minsan may masamang magulang, like parang, di ba kunyari mga politiko, kurakot, ganyan, magnanakaw, tapos bilang nagkakasakit yung mga anak nila, parang minsan kala nila hindi sila inaapektuhan, hindi sila kinakarma. Pero yung karma pupunta naman sa mga kamag-anak mo. Kung hindi sa'yo hindi sa'yo babalik. Pag bilang may cancer yung anak nitong mayaman na politiko. Imagine mo, di ba, parang okay sila sa pera, tapos bilang magkakaroon ng ganong sakit. Kasi pangit yung ginawa nila eh. Parang kaya naisip ko, minsan kahit sa tingin mo nakalusot ka, parang nakalusot ako rito. Pero hindi mo alam yung balik nun. Kung hindi man sa'yo, sa kapamilya mo. Pamilya mo, mga apo mo. Tapos yun nga yung asawa ni Ate Yuli mo. Yun, nakapila yan doon sa dali. 9 pesos kulang ko. Sige. Sige, bet, ako na magbayad. Sige, kunin mo na yun. Kasi binabalik ko yung isang items si Kuya? Si asawa ni Yuli. Binabalik ko yung isang items na sabon kasi kulang nga 9 pesos, di ba? Kaya. Sige na, dalhin mo na yan, babayaran ko. Bayad ko Kuya. Pabalik naman yan sa Sabi ni Ara, kausap ko kasi si Aba. No? Ayaw na dun nga siya, no? Sabi niya, nalulungkot na naman ako tita kasi pabalik na naman sila mama sa magtuturo. Nun si Aba, no? Parang di tumanda itsura niya, no? Ganun pa rin, no? Nagkalaman lang Hindi siya. yata siya nag-asawa, no? Kasi Pero may tattoo na siya. Hindi ko alam. Hindi, sabi niya. Sabi ko, asan yung mga kapatid mo? Andun na, nag-arasawa na sila. Ako lang natira sa bahay. Sabi, hindi ka nag-asawa, ikaw pinakamatanda. Wala nga magkagusto sa akin. Tapos sabi ko, balik. May tsura naman si Aba. Tapos sabi yung anak ni Nini, ang hirap talaga tita, pag nawala na yung magulang, nanay. Sabi, importante nanay. Kasi kagaya ngayon, ako sa mga kapatid ko dahil panganay ako. Sino yung nakausap natin? Oo, panganay siya. Ano pangalan na? Hindi ko alam. Pero siya yung nag-assist doon. Oo. Natatawa nung, di ba, si anak ni Kuya Boy, sila Jody. Tapos na kami binibiro pa ako. Kuya, mapapalugaw ka naman dyan. Sabi ko, bakit ako magpapalugaw kayo may patay? Sabi ko, kasi walang pagkain dun sa may nagayayaan na sila Nikki. Tara, luto tayo sa bahay niya. Parang nagayayaan na. Sabi ko, mag-jerry's na lang kayo. Tapos umalis na ako nun kasi nga, wala kasing pagkain nun eh. Parang 5 na. Walang pagkain. Yung mga nandun yung mga dragon seed, yung mga ganon. Hindi ka na mabubusog dun eh. Biskuit. Dapat may sabaw. Hindi, wala nga. Yung mga biscuit nasa doon sa loob eh. Pero nahiyari sila pumasok eh. Tapos yung nandun lang sa may Pwede naman kumalo. Kasi sabi nga nung anak, dagdagan mo tita para maubos lang. Di ba kasi bawal na nga yun. Libing na ni mama niya. Sabi niya, ako na lang mag-aasikaso tita lahat. Sabi ko, tanggapin mo na lang kasi ganun talaga buhay. Swerte lang kung yung mga magulang natin mabuhay ng matagal. Sabi niya ngayon ako nang... Nag-iba yung tsura ni ate, no? Nung dun sa Sa ang kapal ng makeup niya, pero hindi ko na siya makilala talaga. Ang layo sabi nga ni Bebo, iba daw yung tsura. Narinig ko lang. Hindi, ang layo talaga. Kasi nung nakikita ko nung buhay pa yun, kung ano yung tsura yung sa picture yun doon, ganon, maputi. Parang, nung doon na sa parang, iba yung tsura. Iba yung tsura niya, manas.
kaya sakit? Biglaan sakit. Si Nico. May kulay na pala yung buhok nun. Yun ang bunso, di ba? Ang buti Tatawa malaki na ni, siya. nung kwento sa akin natin ni Bebe, may crush pala sa kanya si Nico. Oo. Message. Like, kung nilakas si Bebe, pero kung kasama ko yun, baka naipagkwentuhan yun si Nico. Saka yung, yung mga kaedad ko dyan, wala rin eh. Like sila, si Mark, may pamilya na rin si Mark eh. Si Dindi, wala akong makausap nun na kakakwentuhan doon sa may burol. Kaya kilanikin na lang ako kahit mga bata-bata pa. Naririnig ko sa kanila yung mana-mana, yung mga anak-anak na. Ang kontrabida pala dyan yung panganay. Sabi nung anak na lalaki. Yung maliit, kapatid nung anak ni Nining malaki. Maliit na lalaki. Nasa Japan din yun. Ayun. Sabi ni Aba, wag kayong wag niyong asan yung mga papel ng hawak ni mama niyo. Sabi nung panganay, andyan alam ko naman yun kung saan nakalagay ni mama ngayon. Ako, sabi ni Aba, wag niyong anuhin kasi iniyakan to ni mama mo yung mga mana-mana dyan. Kasi si Nini nga nag-asikaso ng mga dyan, mga pagawa. Siya at ang nagtatanggap ng mga kagaya kay Ruth. Ngayon, paupahan. Kumusta na pala si Tita Ruth? Hindi, andyan sa bahay nila. Hindi, kamusta na yung niya? Sugat pa rin siya. Pumapasok naman. Okay na siya. Sumusumpong-sumpong naman. Ang hika naman kasi sumusumpong-sumpong yun. Ilan taon na si Tita Ruth? 60 plus na rin. No? 60, matanda sa 60, Kasi ang edad niya lang si 61. Kasing edad ni, yun namatay. Mura 61. na paisip niya si Tita Ruth, no? Kasi edad niya yun. Matanda si Ruth sa akin isang taon. 60 ako nga, hindi 61 si Ruth. Pero ako naman, wala naman akong yun nga, ang pinagmamalaki ko naman, wala akong maintenance kahit isa. Yun, hindi pagod yung ko sa Marami mga... na naman tinik. Parting ulo matinik yan. Dito mo na yan. Kasi, sinabi ko na nga sa'yo, tamban yan eh. Yan na. Magbugutom din ako. Sige na. Iakat mo yan.